Buksan po ninyo inyong mga Biblia, meron po kayo. Sa libro ng Malakay, chapter 3, verses 6 to 18. Maliwanag dito mga kapatid, sa libro kong ito na sinulat po ni Malakay, ang patungkol sa pagbibigay. And these verses explain itself. So we don't need to elaborate it. Sabi dito, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. It's very clear, mga kapatid. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito ay sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi natin laban sa inyo? Ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananangan ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. In our giving, in our tithes and offering, mga kapatid, ito po ay isa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pagpapakita natin ng ating paglilingkod sa Panginoon, napakaliwanag naman yung sinabi niya. And praying and hoping na ito ay manatili sa ating mga puso at mag-obey ng totoo, yung hindi lang half-half. Ayun, ibibigay natin yung ating buong tithes and offering next week ay hindi na tayo tutupad. At in the end of time, napakaliwanag yung sinabi ng Lord na hindi man makikita sa mga panahonang ito kasi di ba ang sabi ng mga Israelita dito na mas pinagpapala pa yung mga gumagawa ng masama. Mas pinagpapala pa yung mga hindi natin nalalaman, mga kapatid, na tayo po ay pinili at bukod na pinagpala ng Diyos. Kaya nga tayo po ay sumunod sa ating pagbibigay ng kasampung bahagi at ng ating pong offering. At hindi tayo masabihan, di ba? We Christian, kung naniniwala po kayo na kayo po ay pinili po ng Diyos, na itala na yung ating mga pangalan sa libro ng buhay. At kung tinanggap po natin ang Panginoon na ating mananampalataya, na itala yung ating mga pangalan sa libro po ng buhay. At yung ating pagbibigay is one of our service sa Panginoon, worship sa Panginoon,
paggalang sa Panginoon sa kanya pong mga pagpapala po sa atin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat sa inyo pong mga salita na ang inyo pong mga pangako ay totoo at ang inyo pong pangako, Panginoon, ay inyo pong tinutupad. Salamat, Panginoon, sa mga maibibigay namin, Panginoon, na tithes and offering. Naway ito po ay pagpalain nyo, Panginoon, na magamit para sa kapurihan ng inyo pong pangalan. Salamat sa libro ni Micah, Panginoon, na inyo pong ni Malakay, na inyo pong ibinigay po sa amin, O God, na magiging batayan namin, O God, ng pagkilala, Panginoon, sa pagbibigay ng aming ikapo at pag-o-offer ng aming pong kung ano man po yung meron po sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa provision na inyo pong ibinibigay sa bawat isa po sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga kamay ng aking mga kapatid na taos pusong magbibigay, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Our Father present, His Spirit is with us. It is good to in the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Each and every morning, we tell of His great of love, of all His faithful mercies, and all that He has done. For who can match His kindness, and who can count His words? Oh, let our praise continue till evening draws and glows. It's a good to live the name of the Lord our God. It's right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy all of praise. It's a good to live the name of the Lord our God. It's right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Thank you, Lord. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat. Ereb Tov. Ereb to po. Yan, so, bago po tayo pumunta sa ating pong preaching, tayo po muna ay magko-communion. At praise God na minsan pa mga kapatid, tayo po ay alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng elementong ito ng wine and bread, no? At sa ginagawa po natin ito every first Saturday of the month, every first Saturday of the month. So pinapaalala po sa atin na ang ating Panginoong Jesus ay namatay. So ang tawag po natin sa Bible is good news, no? Ang tawag natin sa Bible is good news. At hindi po natin ma-appreciate ang good news kung wala po tayong bad news na alam. Kung wala pong opposite yung good news, we will not understand kung ano ang kahalagahan ng good news na to, no? Kung hindi mo nakita, hindi mo naranasan,
or hindi mo nalaman mismo at na isa puso mo kung ano yung bad news. Ano po ba yung bad news, mga kapatid? Tungkol sa ating spiritual na buhay, ano po yung bad news? Naalala po ba natin kung ano yung bad news? The bad news is, ang tao na wala pong relasyon sa Panginoong Jesus ay papunta sa impyerno, sa eternal na kaparusahan. Oh. God created the heavens and the earth, especially the human being, no? Na talagang ginawa niya ang lahat na maganda, perfect ang lahat ng bagay. Perfect ang tao nung ang Diyos ay create po niya tayo. Ngunit nakagawa ng kasalanan ng tao, naiwalay tayo sa Diyos. Pero prinamis ng God ang kanya pong pagliligtas sa atin. Lumipas ang mga panahon, God was so merciful na kahit wala pa doon ang Panginoong Jesus, He was preaching about the Lord Jesus through prophets. Pinapaalala niya na darating ang panahon na magkakaroon kayo ng isang great high priest. Darating ang panahon na mafulfill na hindi niyo na kailangang pagpagura ng inyong mga salvation, no? Dahil kahit ano po ang gawin ng tao na paghihirap sa kanyang salvation, hindi po ito makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So it was the grace of the Lord that was working and is working throughout generations. At sa panahon po natin, mga kapatid, 2,000 years ago, the Lord Jesus came to be with human being, to the creation, no? Yung sa lahat ng tao. At ipanganak, mamuhay ng siguro mas maalwan ang karamihan sa atin ang buhay sa naging buhay ng Panginoong Jesus. No, siya po ay pinanganak sa isang lugar na masasabi po nating lugar na hindi siya masyadong popular. Ang lugar na kung saan pinanggagalingan ng mga tao na hindi mga learned people, doon siya nanirahan, no? Doon siya nanirahan sa Galilee, pinanganak siya sa Bethlehem, isang tribe na maliit, isang lugar na maliit, doon po siya pinanganak at lumaki sa Bethlehem. Nanirahan ng 33 years sa lupa. Iniwan niya ang kalangitan para sa iyo at para sa akin. Dahil gusto niyang ibigay yung kaligtasan sa atin. Dahil kung walang Panginoong Jesus, tayong lahat po ay papunta sa impyerno. Kung walang Panginoong Jesus, tayong lahat ay mapapahamak. Tayong lahat ay mapaparusahan ng death, ng eternal death. Wala pong kahit na sino man na maliligtas. Pero ang Lord, binigyan niya po tayo ng buhay sa pamamagitan sa Kanya. At tayo ng mga ligtas, tayo ng mga nakakaalam ng kaligtasan na yun, we celebrate the goodness of the Lord every first week of the month. Pwede natin itong i-celebrate every day. No? Sino po dito ang inaalala lagi ang kaligtasan ng Panginoong Jesus sa Kanya sa araw-araw? Pag ganun po ang ating gagawin, mga kapatid, we will always be thankful sa buhay na nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoong Jesus, hindi niya tayo pinatay. No? Hindi niya inend ang ating buhay. Binigyan niya pa tayo ng buhay pa hanggang sa maibahagi sa atin ang salita ng Panginoon at naunawaan natin at tinanggap natin siya. So wag nating baliwalain ang salvation na mayroon ka at mayroon ako, na mayroon tayo. Kasi ito lang ang pinakamahalaga sa lahat ng mayroon tayo. No? Marami man po tayong kinasisiyahan sa mundong ito. Marami man po yung mga blessing na tayong natatanggap. Pero ang ating pong relationship sa Panginoong Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. Because this is eternal. And we have to be reminded by it. And every time
we do the communion, ito po ay pagpapaalala sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So mga kapatid, tayo po ay pumunta sa harapan at kuha po tayo ng bread and wine at pwede po tayong bumalik uli sa ating pong upuan at tayo po ay magkakaroon po ng ating communion. Tayo po muna ay pansamandaling manalangin. Ama, nagpapasalamat kami na minsan pa, O Diyos, nire-remind po kami sa pamamagitan ng mga elementong ito, O Diyos, ng kabutihan nyo, pagmamahal nyo, na hindi nyo pinagkait ang Panginoong Jesus upang kami ay iligtas. At siya ang aming maging Panginoon ng aming pong buhay. Patawad, O Diyos, sa mga nagawa po naming pagkakasala sa inyo, O Lord God. Patawad na minsan, Panginoon, or madalas nakakalimutan namin na ang buhay namin ay sa inyo. Kayo po yung master namin. At ang Panginoong Jesus, ang aming Panginoon. At siya ang aming tagapagligtas. Patawad, O Lord God, na minsan kami, Panginoon, ay nagsasarili sa aming pong mga buhay, O Lord God. Dalayan po namin na sa aming pagpartake na ito, O Diyos, yung aming puso na magpapasalamat sa inyo sa kaligtasan na inyo pong pinagkaloob sa amin, O Diyos. Na kami ay nilapit nyo sa Panginoong Yesus ay patuloy itong maalala namin, O Lord God. At tunay nga, Ama, na kayo ang aming pinupuri at pinasasalamatan, O Lord God. Hallelujah. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Panginoong Jesus, thank you so much, Panginoong Jesus. Tunay nga po na kayo ang aming pong tagapagligtas. Kayo ang nag-alay ng inyong pong katawan sa krus upang kami, Panginoon, ay maligtas, O Lord God. Lord Jesus, tunay nga po na ang salvation na inyong pong pinagkaloob, ang pag-offer nyo ng inyong pong sacrifice, ng inyong pong katawan sa krus, ay tunay, O Lord God, na aming pong pinananampalatayahan. Na ito, Panginoon, ang assurance namin ng aming kaligtasan sa kalangitan, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the complete sacrifice. Salamat po, Panginoong Jesus. And as we partake this bread, O Lord God, inaalala namin lahat ang kabutihan at pagmamahal na inalay nyo at ibinigay nyo sa amin sa pamamagitan ng pagkapako nyo sa krus. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Let's take the bread. Taas natin ang wine. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Panginoong Jesus, maraming salamat sa bagong tipan, O God, na kung saan, O Lord God, ito ay binalot nyo, pinatibay nyo, sinelyuhan nyo ng inyong pong dugo, O Lord Jesus. Maraming salamat na sa gabing ito, kayo, O Diyos, nagpapaalala sa amin, Panginoong Jesus, na tunay nga pong kayo ang aming tagapagligtas
At ang kapangyarihan ninyo, kapangyarihan ng inyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo, ang siya nga pong nagbigay sa amin ng karapatan sa kalangitan. At ito, Panginoon, ay kanila, Panginoon, lahat ng kapangyarihan ng langit, ng lupa, sa ilalim ng lupa, Panginoon, ay tunay na i-recognize ang inyo pong Panginoon, pagiging Diyos sa aming mga buhay at pagliligtas ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Jesus. And as we take this wine, as we drink this wine, Lord, we are grateful. We thank you sa inyo pong ginawa sa krus, sa pagbibigay sa amin ng kaligtasan. Let's drink the wine. For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's pray. Minsan pa, kami nga po, Panginoon, ay nagpapasakop sa inyo na sa bawat araw po ng aming buhay, Lord, sa pagliligtas niyo po sa amin, O God. Tunay nga pong patuloy namin maaalala na ang buhay namin, Panginoon, ay hindi lamang po panglupa. Ang buhay namin, ang mga mabubuting bagay, Panginoon, ay hindi po namin dito matatagpuan, Lord. At tunay nga, Ama, nadalangin namin na patuloy na kayo ang aming maging kasiyahan lagi, O Diyos, sa buhay namin sa bawat araw. At tunay na kayo, O Diyos, yung maging encouragement namin, magpalakas sa amin, O Lord God, na magpatuloy, na maglingkod sa inyo, at patuloy kayong purihin, patuloy, O Diyos, na isubmit namin ang aming mga buhay sa inyo sa lahat ng oras, O God. Salamat sa proteksyon, salamat sa mga pagpapala, at salamat, Lord, dahil kayo po ay nakikinig sa aming mga panalangin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin, Lord, at patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming po, Panginoong, pag-aaral sa gabing to. Dalangin po namin, O Diyos, na tunay na kayo, God, ang maluwalhati as we hear your word, Panginoon. Kayo po yung magturo sa amin. We just commit to you everything, Father God. At tunay nga po, Ama, na salamat sa kalayaan na kami, Panginoon, ay makapag-aral, sa kalayaan na kami ay makapunta sa church sanctuary na ito, Panginoon. Your name be glorified, Panginoon, from the front up to the back. Kayo lamang ang gumawa sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yun, muli po ay magandang gabi muli sa atin. Aragtog po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay patuloy. Welcome po pala muna natin si Ate Lily. Pangalawang punta na niya dito sa church. Siya po ay kasama natin sa Bible study doon sa Lord Carmel. At nawa makasama po natin siya lagi habang tayo po ay nandito sa Israel. No? Para lumago po tayo at magtulungan sa paglago at pagkilala sa Panginoon. Yon, so pagpapatuloy po natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral sa libro ng Matthew. At nasa chapter 14 po tayo. Natapos po tayo sa chapter 13 nung nakaraan. At mahaba po yung chapter 13. Ito po ay 52 verses, no? At ang 14 will start tonight. At yung pamagat ng akin pong ibabahagi sa inyo is the death of the forerunner. No, so, maririnig po natin, mga kapatid, ang pagre-recall doon po sa kamatayan ni John the Baptist. No, si John the Baptist ay sa umpisa pa lang po ng chapter ng Matthew ay nakita po natin na umalis siya. No? At dito, we will recall his death. At alam natin na siya po ay isang forerunner. Nung tinatanong po siya, ano ka ba? Ikaw ba si Elijah? Ikaw ba si ganito? Sabi niya, hindi. Ako ang tinig na magsasabi sa iba. Ako ang maghahanda ng daan. Yun yung sinabi din ng angel sa kanya pong tatay nung yung tatay niya ay sinabihan na magkakaanak yung kanyang asawang si Elizabeth. No? So, yun po yung trabaho ni John the Baptist. Kaya po siya tinawag na Baptist dahil siya po ang nagbautismo.
no, sa baptism of repentance. So as we enter po dito sa chapter 14, makikita po natin ang isang Herod, si King Herod, no? Sabi po dito sa verse 1, at that time, Herod, the Tetrarch, heard the news about Jesus. So marami nang binabahagi ang Panginoong Hesus, marami nang nangyayaring mga miracles na nagiging bantog na ang mga ginagawa ng Panginoong Hesus sa iba't ibang lugar, at nabalitaan nitong si King Herod. So marami pong Herod sa New Testament po natin sila makikita. Ito po ay, sila po ay isang hierarchy. Pag sinabi po natin no, na ganon, sila po yung mga kings, no? Mga Edomian sila. Sila po ay galing sa pamilya ng Edom. Sino yon? Yun po ay si Esau, no? At ang kanila pong pinakatatay, ang tatay ni King Herod the Great, ay pinilit niya na mapalapit sa mga Hudyo. Kumbaga, gumawa siya ng mga kaparaanan na mapalapit sa mga Hudyo, at inaral niya, kumbaga tinuring niya ang kanyang sarili na parang proselyte, or nag-aaral din siya ng mga law or mga aralin ng mga Hudyo, no? At ang parang nag-harvest ng kanya pong itinanim ng tatay ni King Herod the Great ay si King Herod the Great, no? Siya po muna ay naging governor dito sa Israel hanggang siya po ay naging king, no? At sunod-sunod na po silang mga naging king hanggang sa mga anak niya. So yung si King Herod the Great, papakilala po natin muli si King Herod the Great, ang unang King Herod. Siya po yung King Herod the Great na sobrang magaling mag-build. Kumbaga, siya po ay isang architect, isang magaling na inhenyero, no? Siya po yung nag-build ng Masada, siya yung nag-build ng Herodium, siya yung nag-build ng Caesarea Aqueduct. So siya yon, si King Herod the Great yon. Pero itong si King Herod the Great ay may pinagtay din siyang mga kapamilya niya, 2 anak niya, asawa niya. Because he doesn't want na ang power na nasa kanya ay aagawin ng kanyang mga kapamilya. So yung 2 niyang anak, pinatay niya, na supposed to be magiging Herod din, no? Kung sila po ay mamuno, at yung kanyang asawa. Kahit pag mag-oppose ka sa kanya, kay King Herod, delikado na yung buhay mo, kahit sino ka pa. No? So, siya po ay nagkaroon po siya ng anak na marami po siyang naging asawa, no? Pero dito sa kanyang 2 asawa na magkaiba, sila na lamang po yung ating isasama sa kwento, si Herod Philip at saka si Herod the Tetrarch or si Herod Antipas. So tinawag po siyang Tetrarch, ito pong ating pinag-aaralan ngayong gabi, kasi tinatawag po na Tetrarch because kasi nung mamamatay na po si King Herod, yung kanyang 4 na anak, ibinahagi niya yung kingdom ng Israel. Kumbaga yung imperya ng Israel, hinati-hati niya, at itong si King Herod Antipas or si King Herod Tetrarch ay na-assign siya sa Galilee. So yung part ng Galilea kung saan si Jesus ay nagmi-minister, maraming mga miracle ang kanyang ginawa sa all around the Sea of Galilee, doon siya nagmi-minister. So yun yung nabalitaan niya, na itong si Jesus ay nagpipreach, nagpapakain. Ano, kumbaga, yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay hindi po maitatago. Bakit ba matatago? Kasi thousands, di ba? Ang kanyang pinapakain. 5,000, mga ganon. Multitude of people yung sumusunod po sa kanya. So si King Herod the Tetrarch, anak po siya ni King Herod the Great. No? Siya po ay, kumbaga, pinakasunod, no, sa kay King Herod the Great, na anak niya doon sa isa niyang asawa.
At mayroon siyang kapatid ng pangalan po ay si Herod Philip naman. No? So sabi po dito, at that time, Herod the Tetrarch heard the news about Jesus. Hindi natin alam kung ano po yung kanyang narinig tungkol sa Panginoong Jesus. But he heard the news about the Lord Jesus. About the power of the Lord Jesus. Siguro yun yung kanyang pinaka-interest. Yung power. Kasi nga, di ba, siya yung king. Siya yung tetrarch. Siya yung nangunguna ng Galilee. Baka agawin sa kanya yung power. At sabi niya, mayroon pa siyang isang concern kung bakit siya nag-aalala doon sa kanyang naririnig tungkol sa Panginoon. So sabi dito, and said to his servants, this is John the Baptist. He has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him. So nakita din niya, alam niya kung sino si John the Baptist. Alam niya na si John the Baptist, powerful ang kanyang mga salita. Buksan po muna natin sa libro ng Mark. Sister Irene, bukas nga po sa libro ng Mark. Tingnan po natin yung sinasabi po doon, no? Na ito pong si John at saka si King Herod ay mayroon po silang parang he was enjoying the words na sinasabi nitong si John the Baptist, ng mga sinasabi niya, no? But doon po sa mas mababa ini sa baba muna tayo. Next. 18. Hindi, ito na yung last. Yan po yung una. Yun, sa ano pa, next verse. Yun. Yun, next pa. Sa dulo yata yun. Yun, sabi dito, verse that, balikan na lang ma'am po natin, hindi natin mahanap para hindi po tayo magtagal. So, makikita po natin mga kapatid, in these verses, mamaya basahin po natin lahat yan, na ito pong si King Herod the Tetrarch or Herod Antipas, ay mayroon po siyang, nag-enjoy po siya sa mga sinasabi po nitong si John the Baptist. Pero sa verse 3, may problema po siya, kasi sabi dito sa verse 3, sa Matthew 14 verse 3, sabi dito, for when Herod had John arrested, he bound him and put him in prison because of Herodias, the wife of his brother Philip. So ito po yung problema, no? Kasi ito pong si King Herod ay sinasaway nitong si John tungkol sa kanyang relationship. So balik po tayo uli doon sa Mark. Sa Mark na tayo. Mark. Sabi dito, verse 19, Mark chapter 6, verse 19, sabi dito, and Herodias held a grudge against him and wanted to put him to death and could not do so. For Herod was afraid of John, knowing that he was a righteous and holy man. Ito na yung sinasabi ko. And he had been protecting him. When he heard him, he was very perplexed, and yet he used to enjoy listening to him. So si King Herod, no, mahal niya itong si Herodias. Gusto niyang protektahan si Herodias. Gusto niyang ibigay yung gusto ni Herodias. Pero natatakot siya kay John. Kaya sabi niya, baka itong si Jesus ay si John. Bumalik siya uli. At yung kanyang power talaga is working now. Takot siya kay John the Baptist as he saw yung pong ginagawa ng Panginoong Jesus. At dati pa siyang natatakot kay John the Baptist nung si John the Baptist ay buhay pa. No, natatakot siya na itong si John the Baptist ay kanyang galawin. No? Kahit po gusto niyang ibigay ang gusto nitong si Herodias. Next, Ineng. Sabi dito,
An opportune day came when Herod on his birthday held a banquet for his nobles and military commanders and the leading people of Galilee. And when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and his dinner guest. And the king said to the girl, "Ask me for whatever you want, and I will give it to you." Next. And he swore to her, "Whatever you ask of me, I will give it to you, up to half of my kingdom." And she went out and said to her mother, "What shall I ask for?" And she said, "The head of John the Baptist." Immediately she came in and hurried to the king and asked, saying, "I want you to give me at once the head of John the Baptist." Next. And although the king was very sorry because of his oaths and his dinner guest, he was unwilling to refuse her. Immediately the king sent an executioner and commanded him to bring back his head. And he went and beheaded him in the prison and brought his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. So, yun po mga kapatid ang kumpletong kwento. No? Kasi dito po sa Matthew 14, hindi po natin makikita yung buong kwento. Nakita po natin sa verse 3 na ito pong si Herod, no, ay mayroon siyang babae na si Herodias. Si Herodias ay dati siyang asawa ni Herod Philip na kanya pong kapatid. Half-brother niya si Herod Philip. Nung nakita niya itong si Herodias sa Roma, inakit niya, "Lumipat ka na ng bahay. Dito ka na sa akin." Actually, si Herodias ay kanila pong pamangkin. Pamangkin siya ni Herod Philip at pamangkin siya ni King Herod Antipas. Pamangkin nila, half niece nila, pamangkin nila itong si Herodias na inasawa nitong si Herod Philip. At inasawa niya uli yung kanyang uncle na si King Herod Antipas. Bakit siya lumipat kay Antipas? Kasi mas promising po yung career, yung political career nitong si King Herod Antipas. Kaya doon siya pumunta kay King Herod Antipas. Siyempre, di ba? Para kasing si King Herod Antipas, mas malakas yung kanyang dating. No? So ito pong si Herodias, mas gusto niya yon. Kasi according to the historians, ito pong si Herodias, ay ano siya, para siyang isang, alam niyo yung mga tinatawag sa Pilipinas na mga social climber. No? Isa siyang, kumbaga galing din siya sa royalty, pero she wanted a good position. She wanted doon po sa magandang, kumbaga promising na pamilya. Nakita po natin ang gulo-gulo ng mga pamilyang to, and we cannot complain about them. Bakit? Sabihin natin, ang gulo-gulo naman nun nila. Pero kung tayo, mga kapatid, ang magulo, tayong mga mananampalataya, kailangan nating manalangin at magreklamo. Ang gulo mo, ang gulo ng pamilya nyo, bakit kayo nagpapalitan ng mga asawa? Bakit hindi na kayo natatakot na gumawa ng mga immorality? So, pag tayong mananampalataya, no, we have to be alarmed sa ating pong ginagawa, mga kapatid. Kasi tayo po ay may pagkakilala na sa Diyos. Sabi nga natin kanina sa communion, na tayo po ay niligtas na. Binigyan tayo ng good news, inalis tayo dun sa bad news, at tayo po ay nilagay ng Diyos sa isang eternal life. At kaya nga dapat tayo po ay tunay na mananampalataya, gagawa para sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 4 ng chapter 14, sabi dito, "For John had been saying to him, 'It is not lawful for you to have her.'" So ito palang kinagagalit ni Herodias, kasi itong si John, hindi po siya yung people pleaser. Hindi siya dahil ikaw ay si King Herod, hindi na ako magsasalita ng kahit na ano kasi si King Herod ka. Ang matatakot ako sa iyo kaya hindi na ako magsasabi. Ang sasabihin ko na lang kung ano yung gusto mong marinig. Sometimes people are like that, di po ba? Na kung ano yung gusto nilang marinig, yun yung sasabihin natin. Yung mga gustong marinig ng tao. Pero ito pong si John, iba siya. Sasabihin niya kung ano ang tama. At sabi niya,
it is not lawful for you to have her. Anong ibig sabihin dito ni John? Kaninong batas ba ang kanyang sinasabi? Kasi kung pag-uusapan natin ang batas ng Roma, okay lang to eh. Ayos lang to, lalo na kung may katungkulan ka, ayos lang to. So John was not pointing about the law of other people. He was pointing about the law of Israel, kasi itong mga Herods na to, sinasabi nila that they are king of the Jews. Kaya nga galit sila kay Jesus. Pag ipapako si Jesus, dahil itong si Antipas ang king, no? Sa pagkapako ng Panginoong Hesus, sasabihin niya, sinong ibang king of the Jews? Kasi siya lang dapat ang hari ng mga Hudyo, wala nang iba. So dapat kung hari ka ng Hudyo, pinangungunahan mo yung mga Hudyo, sumunod ka sa alituntunin ng mga Hudyo. So John was just pointing out, King Herodias, hindi kayo sumusunod. King Herod, hindi mo asawa yan. Tingnan natin sa Leviticus 18:16. Sabi dito, you shall not uncover the nakedness of your brother's wife. It is your brother's nakedness. So hindi niya po pwedeng angkinin yung asawa ng kanyang kapatid. Hindi niya pwedeng kunin yon. You are king of the Jews. You have to obey the law of the Jews. Yun yung sinasabi ni John, na nagngingit-ngit si Herodias. Gusto niyang gumawa ng lahat ng kaparaanan, at siguro araw-araw at gabi niyang sinasabi dito kay King Herod na, patayin mo na yan, si John. Ano yan eh, istorbo yan sa relationship natin eh. Lagi niyang pinapaalalang kasalanan yung ginagawa natin, eh, patayin mo na siya para matapos na yung problema natin. Total, pagdating naman sa Roma, wala namang problema. Alam niyo mga kapatid, John was just pertaining na, alam niyo, minsan, people will just accept our sins, the mistakes that we are doing. Sa una, sasabihan ka ng iba, uy, kasalanan yung ginagawa mo, mali yung ginagawa mo. Pero habang nagtatagal, parang nasasanay na lang din sila sa ginagawa niyo. Pero mga kapatid, kung tayo po'y mananampalataya, huwag tayong masanay sa ginagawang kasalanan. Kasalanan nating personal, kasalanan ng iba nating mga kapatid. Huwag tayong masanay. Hindi tayo dapat masanay. Dapat nating pagsabihan ang ating mga kapatid na gumagawa ng isang kasalanan. Kasi, hindi masasanay ang Diyos na itolerate ang ating kasalanan. No? So sabi dito, verse 5, although Herod wanted to put him to death, he feared the crowd because they regarded John as a prophet. So hindi lamang doon sa Mark, nabasa natin na natatakot siya kay John. Dito, sinasabi dito sa verse 5, natatakot siya sa mga tao. So ang dami pala nitong si Herod Antipas or si Herod the Tetrarch na napaka-siga, madami siyang kinatatakutan. Natatakot siya kay Herodias, natatakot siya kay John, natatakot siya sa mga tao. Marami siyang kinatatakutan, mga kapatid, no? Ano ba dapat ang katakutan natin? Ano ba dapat saan ba dapat nilalagay ng tao yung takot niya? Kasi yung ibang mga takot, mga kapatid, hindi ito magbibigay sa atin ng maganda. O kaya nga sabi nila, huwag kang matakot. Kasi di ba ngayon gera, tapos lagi natin ini-encourage ang bawat isa, huwag kang matakot, magsimba ka. Kasi total tayo naman ay nag-iisip ng maayos. Kung naglalaglagan na talaga ang raketa dyan, ba't tayo pupunta dito? Hindi naman, di po ba? Hindi naman. Wala naman eh. Yung doon kay Emily, yung sinabi niya, galing sa lupa? Galing sa lupa yon? O hindi yung rocket, no? So, wala sa high pass in yung first na narinig nating alarm ay false, no? It was a mistake. So, tingnan natin sa Proverbs 9 kung saan ba dapat tayo matakot, mga kapatid. At tingnan din natin sa Proverbs 1:7 na kalimutan kong isama. Sabi dito,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nakikita po natin, pag doon tayo sa mga ibang bagay matakot, kagaya nitong si King Herod, hindi niya alam kung anong katatakutan niya, kaya takot siya sa tao, takot siya kay Herodias, takot siya. Takot siya doon sa ating binasa kanina sa Mark, takot din siya sa mga bisita niya. Kaya kahit ayaw niyang pugutan ng ulo si John, pinugutan niya dahil bakit? Takot siyang mapahiya sa mga bisita niya. No? Marami siyang kinatatakutan, mga kapatid. Marami siyang kinatatakutan, kaya ginagawa niya ang hindi dapat niya gawin. Pero dapat matakot tayo sa Diyos. Sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi din dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Yung mga hindi marunong mag-isip, yung mga fools. Ano po ba yung Tagalog ng fools? Baka mamali yung pagtatagalog ko ng fools eh. Sila po yung nagre-reject sa wisdom at sa knowledge or sa instruction ng God. Sila yung nagre-reject nun. Pero yung mga matatalino, mga kapatid, yung may relasyon sa God, yung nakikinig sa Diyos, nagkakaroon po sila ng tamang instruction. Yung takot nila, hindi sila natatakot sa kung ano-ano lang. Natatakot sila sa tamang kinatatakutan. Kaya nagagawa ng isang mananampalataya ang dapat niyang gawin. Bakit? Kasi alam niya kung ano lang dapat ang katakutan niya. Minsan ang mga tayo mananampalataya, minsan sabihin, mag-pray na, ipag-pray mo nga yung pagkain. Naku, hindi nakakain kasi magpe-pray sa pagkain. Kayo na lang mag-pray ng pagkain. Natatakot, pero pagsalitain mo dun sa labas ng matagal, magsasalita ng matagal yun. Ang batang ang maliit, marunong naman mag-pray. Yung pamangkin ko dati nung 4 years old pa lang siya, naiinip na lang, gusto niya, tita akong magpe-pray. Pero maiinip ka kasi, salamat po sa kutsara, salamat po sa baso, sa tubig, salamat po sa ulam na lahat ng klaseng ulam sasabihin niya at lahat pinapasalamatan niya. Pero maganda yun, no? Lahat, wala siyang kinalilimutan, pati plato, pati lamesa, pati yung kumakain. Lahat. Pinagpipray niya yon, lahat-lahat. So, mga kapatid, wala dapat katakutan sa mga magagandang bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Kung tama yung instruction na sinusunod natin, hindi dapat tayo matakot. Gumawa tayo ng magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Gumawa tayo ng magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Huwag tayong matakot sa mga ganito na kinatatakutan po ni King Herod. Matakot tayo sa kinatatakutan ni John. So si John, malakas ang loob niya na magsabi, mag-rebuke ng kasalanan ng iba. Bakit? He was just afraid sa Diyos. No? Sabi dito, verse 6, But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Bibilisan ko po ito kasi kanina nabasa na po natin sa Mark. So, mga kapatid, ito pong si Herodias, may anak. Kung tutusin natin, itong anak niya, ito po ay anak nila ni Herod Philip, ni King Philip, no? Ay, anak nila to. Itong yung anak nila ni Herodias, na ang pangalan po ay si Salome. So itong batang ito, according to the scholars, ay teenager, 14 to 16 years old, dalaga, no? Sa kanila, malalaki naman yung mga ganong edad. Pinasayaw ng nanay niya para makuha ng nanay niya yung gusto niya. Pinasayaw niya, according to Josephus, yung isang historian, ang sinayaw daw ng batang ito ay talagang malaswang sayaw sa harapan ng king at sa harapan ng mga bisita. Pinayagan ni
Herodias, or talagang in-encourage ni Herodias na gawin ng kanyang anak na si Salome. Bakit? For her sake. Para makuha niya yung gusto niya sa king, para wala nang maitanggi ang hari sa gusto niyang mangyari. Ano bang gusto niyang mangyari? Mamatay itong si John. Bakit? Para hindi malaman ang kanilang, hindi na paulit-ulit na naririnig ng tao, makasalanan yung ginagawa niyo. Alam niyo mga kapatid, minsan, iyan ang gusto natin to get rid of those people na nagsasabi sa atin sa kasalanan nating ginagawa. Pero the Bible is always telling us that everything is laid bare in the eyes of the Lord. So ano po ba ang ililihim natin sa Diyos na lumalang ng langit at lupa? Na lahat ng sulok ay Kanya. Pati ang kahit pumunta ka sa Mars, sabi ng iba, ayaw ko na sa Earth. Kahit pumunta ka sa Mars, ganun din eh. Siya din ang Diyos ng Mars. Kahit sa Pluto ka pumunta, nandun siya. Sabi nga ni King David sa Psalms 139, saan ba ako pupunta, O Diyos? Pag pumunta ako sa kalaliman, nandun ka. Kahit sa madilim, nandun ka. Kahit sa kataas-taasan, nandun ka. Saan po ba ako pupunta? Pero alam niyo mga kapatid, it is a comforting word. Na kahit nasaan man tayo, God is seeing us. And if you want the protection of the Lord, He is a present help in times of trouble. Lagi siyang nandun. Sa mga gumagawa ng kasalanan, ayaw natin yun. Gusto nating mawala yung mga mata na nakakakita sa atin para magawa natin yung kasalanan natin. Kaya itong si Herodias, ganun na lamang. Kahit ang kanyang anak na sumayaw ng kagaya ng sayaw ng isang prostitute, okay lang sa kanya. Gustong-gusto niya para ang batang ito ang maging daan sa kanyang pangarap. Sabi dito, so much that he promised with verse 6 muna. But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. So much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Talagang grabe yung ano kayang klaseng tumbling ginawa ng bata na yun na sabi dito sa Bible, it pleased Herod so much, talagang gustong-gusto niya yung ginawa ni Salome. Nagustuhan niya talaga na pwede niyang ipangako, sabi doon sa libro ng Mark, doon sa mga iba nating kasulatan, na even to the half of his kingdom, pwede niyang ibigay kay Salome. Sabi niya, sige, magsabi ka ng gusto mong papremyo doon sa ginawa mo, kahit kalahati ng Galilee, iyon na. Oh? Kahit iyon na yung yung kineret. Pero sabi dito, having been prompted by her mother, she said, give me here on a platter the head of John the Baptist. Alam niyo yung platter na yon, it was present doon po sa party na yon. Bakit? Kasi lalagyan daw yun ng karne. No? At yun yung sinabi ni Salome. Sa Mark, di ba, sinabi sa atin na tinanong niya ang nanay niya. At wala talagang ibang isinagot si Herodias kundi sabihin mo yung ulo ni John. Yung ulo ni John the Baptist. Kaya yung bata, yun yung hinihingi niya. Ilagay niyo dito ang ulo ni John the Baptist. Aanin niya naman yung ulo ni John the Baptist, no? Pero para sa kanyang nanay, ginawa niya ito. Verse 9, although he was grieved, the king commanded it to be given because of his oaths and because of his dinner guest. Ito mga kapatid, nakita po natin, sabi ko nga kanina, takot siya sa crowd ng Israel. Takot siya sa kanyang mga bisita. Takot siya kay Herodias. Marami siyang mga kinatatakutan na hindi dapat katakutan. Pero saan po ba natin ilalagay lamang ang takot natin? Saan po ba? Sa Diyos lamang natin ilalagay dapat ang takot natin, mga kapatid. So, because of his fear na hindi siya mapahiya sa kanyang mga bisita, dahil ang mga bisita niya ay mga matataas na opisyal ng kasundaluhan ng Roma at marami pang matataas na opisyal, mapapahiya siya, no? So,
he sent and had John beheaded in the prison. Kahit ayaw niya, matagal niyang prinotektahan na si John dapat ay hindi makulong. Pero dahil sa kanyang takot sa mga taong dapat na hindi katakutan, ay ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Sabi dito, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Ima, andito na yung ulo ni John the Baptist. Hindi natin alam kung anong itsura ng ulo ni John, no? Kung nakadilat ba siya, nakapikit ba siya. Nakakaawa naman. Alam niyo mga kapatid, we have to remind ourselves about the death of John the Baptist. Kasi, di po ba, siya po ay forerunner ng King of Kings and the Lord of Lords. The only Savior, the Prince of Peace. Forerunner siya. Siya po yung nauna at nagsasabi sa mga tao, mag-repent kayo because the kingdom of heaven is at hand. Pero alam nyo, ganito lang ang naging kamatayan niya. Sometimes concerned tayo. Inaayos natin ang ating pagkain, tama yun. Kasi gusto ng Lord na ayusin natin ang ating pagkain para maging masigla tayo. Pero kung ginagawa na natin ang mga bagay para ingatan lang ang ating sarili at suwayin ang Diyos, tandaan po natin mga kapatid, God knows the very best kung paano tayo iingatan. Kaya nga sa Diyos lamang tayo makinig, mga kapatid. Sa Diyos lamang tayo makinig. At kung dumating ang panahon na ang kamatayan natin ay parang walang kwenta, kagaya nitong si John the Baptist. Di mo ba kasi sumayaw lang yung bata na si Salome, ibinigay na ang kanyang ulo as a reward. Parang walang kwenta Para lang ma-stop ang pagsasabi niya na hindi tama yung ginagawa nyo, hindi ayon sa kautusan ang ginagawa nyo, na ginagawa nyong relationship ninyong dalawa. Itong si Herodias, I must end his life. Walang kwenta, parang walang kwenta yung kanyang kamatayan. Pero ito pong tandaan natin, gaano man ang itsura, anumang klase yung kamatayan natin, ang mahalaga, paano ba tayo naglingkod sa ating Diyos? Kasi iba-iba ang klase ng ating magiging kamatayan Ang mahalaga, nakilala mo ba ang Panginoong Hesus? Pinaglingkuran mo ba siya? Ginawa mo ba siya talagang Lord? Sa Kanya ka ba talaga natakot? Sa Kanya ka ba talaga naglingkod? Parang pag mag-end ba ng ating buhay, whatever will be the reason na tayo po ay mamatay, ang mahalaga mga kapatid, namatay tayo na nakilala ang Diyos. At pag nakita na natin ang Panginoon, nakangiti ang Diyos sa atin. Hindi yung hanggang ngayon, araw-araw tayong binibigyan ng Lord ng chance, hanggang ngayon hindi mo pa alam kung totoo ka bang mananampalataya at pupunta ka ba sa langit. Siguraduhin mo na yan. The only way to heaven is the Lord Jesus. Ano pong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala nang ibang daan mga kapatid. Hindi ka pwedeng mag-detour, pwede mag-roundabout, mag-anong klase, mag-cable, mag-rakebet papunta sa Panginoon. Walang ibang daan. Ang Panginoong Hesus lang. So ang Panginoong Hesus lang ang siguraduhin natin na mayroon tayo, and if ever we wanted na tayo po ay mamamatay na mapayapa lang, nandun lang tayo sa bahay natin nakaupo, tapos mamamatay na tayo, or nakahiga, tapos hindi na tayo gigising. Pero ang importante mga kapatid, na pagdilat ng ating mga mata, pag namatay ng ating katawan, at pagdilat ng ating mga mata, tayo po ay hindi papunta sa impyerno at sasabihin mo, ay sorry talaga, hindi ko talaga inayos. Tinanggap ko naman ang Panginoon, pero hindi ako naglingkod. Kasi you will prove what you have received. Kung ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Hesus, dapat i-prove mo yan sa buhay mo.
na ikaw ay ligtas. Sundin mo ang Panginoong Jesus. Whatever He says na ito ay hindi tama, ay hindi tama. Hindi mo kailangang i-eliminate yung mga taong nagsasabi sa iyo na hindi tama, no? Na kasalanan yung ginagawa mo. And you will eliminate those people. Kasi meron pa uling mga taong magsasabi sa iyo. Ang kailangan mong tanggalin, ang kasalanan, hindi yung tao na nagsasabi sa iyo na kasalanan yung ginagawa mo. Verse 12, sabi dito, His disciples came and took away the body and buried it. And they went and reported to Jesus. So ito pong si King Herod, mga kapatid, he encountered John. He have heard about the Lord Jesus. But, ano pong ginawa niya? Mas pinakinggan niya si Herodias. Mas pinakinggan niya ang kahihiyan na pwedeng mangyari sa kanya dahil hindi siya magkakaroon ng honor sa kanyang salita. Yun ang kanyang pinakinggan. So there are situations in our life na dapat mamili tayo at maraming bagay tayong pinipili sa buhay natin araw-araw. Di po ba? From the time we wake up, we choose, saan bang banda ako tatayo dito? Dito. Ano bang unahin ko? Mag-almusal ba ako o mag-ilamos muna? No? Ano bang klaseng damit ang susutin ko? Ano bang gagawin ko sa araw na ito? Marami tayong mga choices, mga kapatid. Pero, nawa, hindi po tayo pumili ng pinili ni King Herod. Piliin po natin na matakot sa Diyos. At wag nating itakwil yung wisdom ng God. Sabi kanina, di ba, sa verse 7 ng Proverbs 1, fools despises knowledge and wisdom and instruction. Fools despises wisdom and instruction. So yung mga galing sa Panginoon na instruction, ang isang hindi po nananalig sa Diyos, sila po ay hindi makikinig sa tamang instruction. Tayo mga kapatid, we have a choice, no? At tayo po ay nasa Panginoon na. So, let's continue to serve the Lord and let the Lord be glorified in our lives. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's pray. Banal na Diyos, maraming salamat po sa inyong pong mga salita, O God, na ipinagkaloob sa amin sa gabing ito, O God. Dalangin po namin, Ama, na tunay na kayo po ang aming paglingkuran, O Lord God. Kayo po ang aming tunay na piliin sa lahat ng aming pong gagawin, O God. At sa aming pong mga pagkakasala, Panginoon, sa aming pong takot, sa kaduwagan namin, O Lord God, na gawin ang tama at tunay, O Diyos, na sundin kayo. Lord, we pray na patawarin niyo po kami at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan na gawin, Panginoon, ang tama, O Diyos. Lord, kayo lamang pong nakakaalam ng mga right things, O Lord God, for us to do. At kayo ang magbibigay sa amin ng power to do the right things, Lord God. Dalangin po namin na patuloy na kami, O Diyos, ay patuloy na bigyan niyo, O Lord God, ng mga instruction na ito. At tunay nga, Ama, na ito lang ang pagyamanin namin sa aming mga buhay, O God. Kayo po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Kayo, O Lord God, ang tunay na maitaas, may bahagi namin, maging outspoken kami sa mga bagay na magbibigay sa inyo ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayos lang ba kayo, mga kapatid? Ayos pa natin ang ating kamay sa ating Panginoon. O Diyos Ama, mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa buhay, lakas, mga pagpapala na inyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Alam po namin, O Diyos, na patuloy kayong magiging tapat sa amin, na suplayan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, O Lord God, sa inyong pong protection. At patuloy po namin dalangin naman na sa bawat araw at hininga na inyong pong pinagkakaloob sa amin, Lord. Kami ay maglingkod sa inyo. At tunay nga, O Diyos, na dalangin namin na ito'y maipon namin
at magbigay sa inyo ng kaluburan, O Lord God. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat anak ninyo, O Diyos. Thank you so much. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord give you peace in Jesus' name. Amen. Ay, nagpicture Ay, dyan. Ang ganda niyang tingnan na. Ay, Anniversary namin. Okay. 1, 2.